Okay, good morning mga sir. May nasa likod, narinig ko dyan. Mga nasa likod. Sinong daw ang tao dyan sa likod? Yan lang sumasagot. Tulog na. Okay, good morning ulit mga sir. Good Sa lahat. Okay. Ang topic natin for today, eye strain, o ito yung pagkapagod ng ating mga mata. Okay, dapat, halimbawa, kung tayo nagtatrabaho, huwag po sana nga dire-diretso. Dapat alam din natin kung kailan natin ipapahinga yung ating mga mata. Dahil napaka-importante nito. Dahil kung sakaling dire-diretso tayo magtatrabaho, at hindi natin napapahinga yung mata, is pwede nga maapektuhan ito. Ano ba ang mga halimbawa na pwede maapekto sa pagkapagod ng ating mga mata? Ito yung matagal tayong nakatingin sa TV, nanonood ng TV, o kaya gumagamit ng computer dahil yun ay meron mga restriction. O kaya naman, yung sa photo-wedding natin, kumikislap dyan, yan, nakaka-strain yan sa ating mga mata. Saka, paano ba dapat natin may iwasan to? Kung alam na po natin na tayo napapagod na yung ating mga mata, ipahinga po natin ito. Okay? Para hindi po tayo ma-apektuhan. Saka po, lalong-lalo na, ang napakahalaga is, kung sakali kung nakakaramdam na po tayo na yung mata natin namumula na, so yung parang nagtutubig na po siya, sa mga ganyang bagay dapat ipahinga na natin dahil masyadong pagod na po yung ating mga mata. Dapat po, kung sakali po ngayong sakit ng mata natin hindi lang po nawawala, dapat na po tayo magpa-check up sa ating mga specialista sa mga mata para po siya matignan na kung sakali kailangan na po ba natin maadapan ng gamot. Yun lamang po mga sir. Thank you po. Okay, mabilis lang naman yung sinabi ni Safety Aid Clark, yung ating sa mga mata. Kasi kadalasan dito, pinapabayaan, di ba? Simpleng trabaho nga, kahit sa pag-aasa natin, yung iba hindi na nag-goggles, pero dapat meron kayo niyan. No? Kagaya dito sa atin, wala tayong nurse. Pagdating sa mata, hindi naman yan pwede kalikutin ng kahit na sino. Kayo ba, payag ba kayo na pag kayo na sa mata nyo, kalikutin ng kahit sino na tao dyan? Siyempre, hindi. Pero kadalasan kasi ang nangyayari sa construction, once tayo na aksidente, kuwari, tayo na ladyan ng baga yung mata natin, napuwing tayo, irritable, ilang araw na, hindi pa gumagaling. Hinahayaan na lang nung iba, nanghihinayang dun sa pera. By the end of the day, kayo din naman po yung mag-suffer niyan. Una sa lahat, wala tayong pwedeng ipalit sa mata natin. Kagaya nga sinabi ko nung nakaraan na toolbox. Kaya dapat, lagi tayong gumamit ng mga eye protection. Kahit yung iba na nagkakating, yung ibang nasa paligid, dapat alam nyo rin kung gaano kayo didistansya dun sa ating mga nagtatrabaho ng ganon. Then, dagdag ko lang, dahil sobra yung tag-init natin, is yung mga exterior work natin, huwag natin nakakalimutan na ikawit yung ating mga harness. Mahirap na, baka dyan kayo biglang mahilo, mawalan ng malay. Kaya nga dapat, lagi ko pinapaalala sa inyo na ganito yung ating klima, dapat lagi tayo magpahinga po ng tama para pagdating ng kinabukasan, condition tayo sa pagtatrabaho. Huwag po kalimutan yung full body harness na i-clip para kung sakaling meron tayo mahilo, biglang mawala ng malay, kagaya nung nakaraan, kahit papano is hindi tayo babaksak sa lupa. Yan po yung isa sa mga magsasalba sa atin. Yun lang yung sa akin. Mag-ingat mag-apon mga kasama. Maraming salamat. Atin, supervisor. Lagi mag-ingat. Tandaan po lagi. Safety! Safety!